Hello, good morning or good evening or kung ano mang oras mo mapanood tong video na to. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng maraming kopya nito, yung nakikita niyo sa screen. So pag nag-export tayo sa SEDA, bali isang design lang yung binibigay niya, isang PDF file. Pwede naman ang PNG pero mas malabo kasi yung PNG na binibigay na hindi maganda yung resolution na ginagawa ng PNG type. So ngayon, i-edit natin to, padadamihin natin sa isang file para pag mag-print tayo sa isang papel, hindi pala papel, photo paper, kasi sa glossy paper to i-laser print. So yun, ito yung basic manipulation lang sa image and using Microsoft Word and PixArt. So ngayon, meron tayo ngayong PCB designs na nakikita nyo, yan. So kung gusto nyo lagyan pa ng mga design yan, maarte-arte kayo, may mga logo dito sa gilid sa pangalan, para sa iyo tong video na to. So ngayon, dahil meron tayong PCB design, so ang gagawin natin is i-print screen natin, pipindutin lang natin sa keyboard, print screen, yan. Then gawin natin, bukas tayo ng Microsoft Word. Yan, bukas na tayo. Okay. Then paste natin. And then i-crop lang natin. Punta sa format, then crop. So kung kung 2x2 ang PCB design na PCB copper clad na required sa AC/DC converter nyo, is maka-customize nyo dito. So yan, i-ano lang natin yan, up, i-crop ulit natin, kailangan hindi makita yung linya. Then yan na mismo yan. Meron pa sa taas, crop lang natin ulit up hanggang mawala. Yan na mismo yung design. So ang gagawin lang natin is Control C or copy. Then punta tayo sa website na Chrome, or kung meron kayo sa cellphone nyo na PixArt, mas better. Yan, parang kung sa cellphone to, parang in-screenshot lang din to, tapos ipapasa lang din transfer sa PixArt. Gagawin kasi natin siyang PNG file or format or JPEG na file. So yan, basically yan na mismo. Yan na yung design. So ngayon is i-add natin ng mga component. So kung makikita nyo, ito ang araw na to. So dinownload ko na lang yan sa Google, yung mga design na yan. Ito ang sinearch is electronic logo, black. Dapat black kasi pag ipiprint mo siya sa dapat purong black dapat. So kung medyo may kulay yung pinili mong design, hindi yun magpiprint ng ayos. So kasi puro black ang ipiprint natin sa photo paper. So ngayon lang natin, kasi nilock ko lang to, unhide ko lang. So papakita ko na kung saan ko pinlace. Yan, dyan ko ni sila place. Then ang gagawin natin is gagawa tayo ng logo, pangalan. Try natin yung text. Add text tayo. Okay, yan. Okay, text tayo. Basic manipulation lang to ng kunwari ang lagay natin is section natin, para LSET or kung tayo computer, CP, ET or LSET na lang, BELSET pag na yun itang caps lock natin, BELSET 1201 kung black one kayo. Then place lang natin kung saan gusto natin i-place. Yan, pwede natin patagilid pag ganyan. Yan, kailangan marunong kayo sa basic
ano, basic na pag-manipulate. Okay. Hanapin lang natin yung ano para ma-move natin to. So pwede tayong mag-ulit. Dun pwede nating ano, dapat i-bold natin or malaki yung ano text para maganda yung pagkaka-print. Yan. Bullshit. Ganito. Bold lang natin. Yan, dapat ganyan. Para kitang-kita talaga eh. Kasi kung manipis yan, eh mahirap i-ano pag mahirap i-print sa copper clad kung ano kasi sobrang nipis. Kailangan pwede rin lakihan. Yan, ganyan. Then, yan, pwede na yan. 1201 or ano pa man. Tas, gagawa din tayo ng sarili nating pangalan or brand name like pangalan ko. Marktronics. Next. Okay. Manipulate ulit natin. Okay. Marktronics. Wait lang. Parang mali. Okay na yan. So, Marktronics. Bold lang natin ulit. Yan. Pwede tayong humanap ng ibang ano gusto nating font like ganyan. Pero pag ganyan kasi hindi na masasama yung mismong white. Ang masasama lang is yung itim lang mismo. Try natin to na bold lang. Yung regular lang. Okay. Ayan yan. Wait. Tit lang natin to. Pwede tayong gumamit nito eh. Okay. Pwede natin gamitin yon. Mark. Then i-rotate lang natin ulit ganyan. Then panipisin lang natin ng konti. Sobrang nipis na gar. Yan. Marktronics. Okay. Basta Marktronics yan. Hindi na kumasya. So, kailangan din natin ng ano. Ng para maganda yung ano. So yan, Marktronics na lang. Hindi ko masya sa gar. Yun. Yan. Then, pag may design na tayo, okay. So, ang gagawin natin, export natin as file, as PNG, or JPEG man yan. Yan, JPEG. Yan. Ayun. Kung makita nyo dun sa dulo. Ayan. Ayan mismo na yan. So, ang gagawin natin is punta tayo ulit sa delete na natin to kasi hindi natin kailangan. Then, mag-add na tayo ng kasi PNG na yun. So, nasi-search na yun mismo. So, hanapin lang natin kung saan mismo nakasave siya kapag okay. Ito ang pangalan nun. Yeah, okay. ECDC converter. Hanapin lang din natin file name. So, hindi siya makita. Sangar. Wait lang. Hanapin natin gar. So, ipa-find target na lang naman natin kung saan siya naka-folder. I-show natin. Okay. I-ano lang natin. Cut lang natin. Tapos ilagay lang natin sa pictures. Yan. Tapos ilagay lang natin din sa folder na to para madaming yan, tagay natin sa wallpapers.
May pangalan naman yan. So, punta tayo sa Microsoft. Then, punta tayo sa pinaglagyan natin kanina. Kung nabibilisan kayo, slow nyo lang itong video. Slow motion. Yan, wallpapers. Okay. Boom. Yan na. So, makita nyo dito sa right corner is 4x4 yung kanyang sukat. So, kung yung PCB board natin or copper clad is required is 2 inch by 2 inch. So, gawin natin 2 inch to. 2 inch, then 2 inch. Yan. Yan na mismo yung ipiprint natin sa copper clad. Maraming kopya. Then, lang natin. I-square natin to. Para magalaw natin. Yan. So, isang file na yan na siya. So, yan na mismo yan. Then, Control D lang natin. Control D. Duplicate yan. Yan. Then, yan. Ganyan. 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 Hanggang mapuno natin. So, ang gawin nating layout is A4. Kasi kalimitan na layout ng photo paper is A4. Page layout natin. Wait lang. Size natin is A4. Parang saktong-sakto. Yan. A4 yan, A4. Ay nga pala, bago nga pala natin to. Bago i-duplicate, delete mo natin yung iba para hindi tayo malito. Muna natin pala to. I-flip. So, dito sa rotate button, nandito yung flip horizontal or vertical. Kung vertical yung position nyo, ito. Yan, vertical yan, 'di ba? Pati yung pangalan, vertical. So, flip vertical natin. So, kung horizontal yung pangalan natin, kung horizontal tong pangalan. Kung nandito yung pangalan niya, so horizontal natin i-flip siya. So, dahil na ganyan yung positioning niya, tas horizontal din yung design ng PCB. So, kailangan natin siyang i-flip kasi kung mismong ganito lang ang i-print natin, magiging baliktad yung component. Imagine mo, kapag na-print na siya tapos ipapasalpak mo na siya sa PCB. So, parang magiging baliktad siya. So, itong word na to magiging hindi ganito ang magiging kalalabasan. So, flip lang natin. Yan. Yan, kung mapapansin nyo, ayun, yun na mismo yan. Yun na mismo yung design yan. Or either, pwede rin sa horizontal. Yan, pwede rin yung horizontal. Pwede rin naman. Kasi, pag ginanyan mo yung image, pag plinip mo siya sa pero baliktad eh. So, kung hindi nag-aakma siya doon sa design, flip natin ulit. Vertical. Yan. Yan yung vertical kasi, tama ko yung kanina, pag horizontal, magiging iba yung image. Ay, ganun din pala. Ganun din naman. So, horizontal natin. So, horizontal siya. Okay, pag vertical, baliktad yung design. Yung pinakataas na, yung sa taas, dito sa baba. So, dapat, lang, horizontal. Kasi, hindi mababago yung position niya. So, nasa taas pa din to. Tong design na to. So, flip horizontal. Then, yan, ganyan. Marktronics, bell set, yan. Then, Control D lang natin. Ulit. Yan. Kailangan mong ipiflip yung image. Babaliktarin mo siya. Yan. Hanggang makagawa tayong mapuno natin lahat to. Control D lang. Duplicate. Kailangan mo din lagyan ng konting espasyo sa bawat may pagitan din dapat kasi piprint mo to. 2x2 kasi to eh. Didikit mo to kasi sa PCB. O gawin natin tigta 3.
ng puno. Then ngayon, pag napuno na natin to, iso-convert pa natin to sa PDF kasi magagalaw to pag naka-Word. Mag-aano yung position. Yan. Yup, puno natin. Control D, Control D. Tigta 3. Sakto na to. Yan, marami na yan. Wait lang. Sobra-sobra na yan. Lagyan natin ng konting espasyo. Dulo din natin. Yan. Siyakat pa kasi yan eh. Didikit mo pa siya sa PCB. Copper clad. Okay. So yun. Yan na. Okay, okay na to. Bilangin natin 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Okay. Meron tayong 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, yun. So, napaka, ano nito, effective. So, kung magkakamali ka, may extra ka. So, yan. Yan na mismo yung pagkano gumawa ng design. Then, save lang natin. Save as natin. Pangalanan natin. Marktronics. Okay. Save. Then, ang gagawin natin, punta tayo sa website. Search tayo sa Google. Or kung meron kayong PDF, Word to PDF converter. Mas maganda. Yan. Okay, ay mag-respond. Yan, okay. Yan. And then, i-convert na natin siya sa PDF. Ayan, yan ang trusted na website na pinag-aanan ko ng PDF. Yung I Love PDF na website. Legit yan. Free lang siya, guys. Yan, select Word files. Okay. So, convert natin to sa PDF. Okay, hanap tayo. Wait lang, naglalag yung PC ko. Okay, punta tayo sa ano. Ang pangalan, Marktronics. DC converter, Marktronics yan. Open. Boom. Yan mismo. Then convert to PDF. Okay, converting Word to PDF na yan. Yan. Pwede nating i-download. Ayan. Yan na mismo. Converted na. So, pwede na natin siyang i-ano. Pwede na natin siyang i-print sa laser print. Laser print to. Dapat sa glossy na photo paper. Glossy na photo paper dapat. Laser print ha. Huwag iyong inkjet. Then, kopya lang din natin to. Yan. Makakagawa na kayo ng ganitong design. Yan. Mapaprint nyo ng maramihan. Pag may magkakagrupo kayo, pwede nyong may mag-customize sa inyo ng mga pangalan nyo. Tig-tatlo kayo or kung ilan man. Yan. Makakagawa din kayo ng ganitong design. 24 pages to. Itong isang design na to. Blanco yan. So, walang pangalan. Blanco ang ganyan.
Kasi pwede naman siyang, pag gusto mong pangalanan siya ng manually, is pentel pen yung yung pentel pen na permanent. May magandang permanent na pentel pen na marker na kapag sinusulat mo sa PCB natutuyo agad. So yun, yan mismo. So yun lang, thank you guys. I hope you enjoy.